So, kamusta po mga ka-streetwise, no? So, mga kababayan, trending po ngayon itong idol ng mga DDS or mga Duterte Bobo supporter na si Sara Duterte. Kasi nga po, no, si Sara po nagpa-interview, siya na nga gumawa ng instruction, siya pa mismo ang hindi nakaintindi at saka hindi sumunod. So, mali-mali. So, ang point dito mga kababayan, importante ba na pag-usapan natin itong napakawalang kwentang topic na to? Actually, oo. Kasi una sa lahat mga kababayan, may mga pangyayari din po kasi na katulad po nito na naganap noong panahon din po ni Lenny at binatikos, di ba si Lenny Robredo dahil po sa mga ganitong klaseng interview. So, ang point ko dito mga kababayan, kung kay Lenny nga nagawa ito, bakit kay Sara hindi ba pwede? At isa pang pinaka sinasabi natin dito mga kababayan, simpleng instruction na nga hindi masunod ni Sara. So paano pa kaya sa mga ibang bagay? So actually nakakatawa lang 'tong interview na to pero para sa akin medyo worth watching po ito. So ito pa no, so merong video dito si Sara Duterte habang namimigay po siya ng vote buying sa Davao City. So actually maraming kwento po diyan ha. Diyan sa ayuda-ayuda style nga po ni Sara Duterte diyan sa Davao City. Pero ito yung topic natin eh. So ngayon to, panoorin nyo to Most beautiful place in the Philippines. Mahirap yan na. Pwede 5. So yung tanong dito mga kababayan, no, ano ang pinakamagandang lugar sa Pilipinas? So sabi ni Sara, ang hilig gumano ni Sara, no, nakakasakit sa tenga, no? So, kung pwede daw 5. Okay, so okay lang, sige, okay. Di ba? Sige, continue natin. Most beautiful place in the Philippines. Mahirap yan na. Pwede 5. 5. Okay, sige. Bicol Region. 1. Central Visayas. 2. Tibuok Mindanao. Eastern Visayas. 4. Western Visayas. 5. Northern Luzon. Central Luzon. 7. Calabarzon. 8. Tapos 9. buong Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas. Ingot talaga, no? Hindi pwedeng 5. Tapos ilan yung sinabi niya? 10. Tapos buong Pilipinas nila para wala nang gulo. Di actually mga kababayan, no? Medyo bababaw tong topic na to. Pero para sa akin, mga ka-streetwise, no? Ano to simpleng conversation na hindi po masunod ni Sara na siya mismo, di ba, ang gumawa ng instruction. At bukod dyan mga kababayan, tanga lang po talaga ito. Ay lang ibig sabihin nito. Kasi okay lang sana kung, ayun kung yung video na pinakita ko kanina, medyo understandable pa yun Yun nga lang, sa same interview, bumanat na naman siya ng ganito. Ito, obvious na obvious po talaga, na boba po talaga si Sara. So ito panoorin nyo to. Of course not. No. Ayun, describe yourself in 3 words. Resilient. 1, Brave. 2, And with a good sense of humor. Ayun, last na lang, VP. BBM o Martin Romualdez? So mga kababayan, nag-gets nyo ba? Nag-gets nyo ba? So sabi nung reporter, di ba? Describe yourself in 3 words. So anong sagot ni Sara? So 3 words 3 words. So ibig sabihin 3 salita. So sabi ni Sara, resilient, brave. So 2 na, okay na sana Tapos biglang babalat ng with a great sense of humor. Putang ina, boba. Hindi alam yung pagkakaiba ng ano bang tamang term dito? Describe yourself in 3 qualifications, 'di ba? Or 'di ba? O dito sa describe yourself in 3 words. Magkaiba 'yun, Sara. Boba ka talaga. 'Di ba? Vice Presidente, boba, matalino pa yung pamangkin ko dito. So ngayon mga kababayan, ito yung sinasabi ko mga ka-streetwise, Nung panahon po ni Lenny Robredo, actually may mga ganitong klaseng instances si Lenny na parang ganito rin. Well, pero kung kukumpara naman natin si Lenny kay Sara, nakakamali sila sa interview tulad nga ng ganitong mga pagkakataon. Pero di hamak naman na mas matino si Lenny kumpara kay Sara.
Diyos ko naman, di ba? So, ngayon, ang point ko dito, no, kung ang katulad nga po ni Leni Robredo na mas matino kay Sara Duterte, nagkakamali, pinagtawanan ng mga DDS, ito pa kaya? Ito pa kayang si Sara Duterte na mas di hamak naman na mas bobo kay Leni, di ba? Na pag nagkakamali, dapat din natin pagtawanan. And actually, mga kababayan, no, kahit po mga DDS, mga streetwise, admitted po talaga na boba po talaga si Sara. Boba po talaga si Sara, pati po mga DDS admitted. So kasi ito ito yung kumakalat na post eh. No, ito, pakita ko na lang dyan. So ito, galing ito kay Joey Di Naliligo. Actually, maraming nag-post nito, hindi lang si Joey. So sabi dito tingnan nyo so ito yung mga qualifications ni Sara hindi iyakin, hindi nabibili, hindi nababayaran, hindi nangiiwan, hindi nakakalimot, hindi magnanakaw, bullshit, no? May isang salita, mahal ang Pilipinas, lumalaban. Diba? Basta Sara astig. So, ayan lang. Ayun lang sinasabi nila. So, asan dito yung hindi bobo o kaya si Sara matalino? Wala puro hindi iyakin, hindi nabibili, matapang, hindi nababayaran, hindi nakakalimot, hindi magnanakaw. Sa ano to? Mismo mga DDS, mga kababayan, hindi po nila mapagmalaki na si Sara Duterte matalino. Nakuha nyo yung point, mga kababayan? Di ba? Kasi tayo, di ba? Tayo, mga PBBM supporter tayo. Ako, taas noo akong pwede kong sabihin talaga na si ating Presidente Bongbong Marcos matalino. Dito to, seriously. Di ba? Actually, yung mga presidente ng Pilipinas matatalino naman yan. Ako naniniwala ako na si Duterte matalino. Si Pinoy matalino. Dito naniniwala akong ganun. Si Gloria matalino. So, ang tanong dito, sino dito yung matino? Lahat yan matalino. Pero sino po yan yung matino? Pero ang problema po kay Sara Duterte, hindi na nga matalino, hindi pa matino. Hindi tingnan nyo mismo mga DDS mismo nagbabanggit. Hindi nila masabi na si Sara Duterte matalino. So ang point dito, mga kababayan, no, parang ito, isang example nito. No, kung gaano kabobo itong si Sara Duterte, no. So meron siyang Christmas greetings. Tandaan nyo Christmas greetings. Meron siyang Christmas greetings kahapon. 'Di ba? So ito na naman, inulit niya na naman. 'Di ba? Inulit mo na naman tong katangahan mo, Sara. So sabi dito ni Sara Duterte sa Christmas greetings niya, 'di ba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw sa kanyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat, 'di ba? Aking ipinaabot ang aking taos-pusong pagbati sa bawat Pilipino ngayong Pasko. So ito sinabi niya para mas maganda, no. Ito, merong video dito eh. Sige, ito. Sige. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Aking ipinapaabot ang aking taus-pusong pagbati sa bawat Pilipino ngayong Pasko. Kita nyo, di ba? So, ano ba sinasabi ko dito? Christmas greetings, bumati ka ng Muslim. Basic na basic yun. Actually, pangalawang beses ko na sinabi ito sa content natin. Hindi po appropriate Sara Duterte, kaya huwag mong ipipilit. Na ano bang ibig sabihin ng Assalamualaikum? Di ba? Assalamualaikum, peace be with you yan eh. Di ba? Tapos peace be with you from Allah. Ayan yun eh. Ayan ang ibig sabihin ng Assalamualaikum eh. Tapos bilang mo ipapasok yung Allah sa Pasko. Boba ka talaga. Huwag mong ipipilit, no? Kasi alam mo, nakakairita na eh. Walang problema kung sa mga ibang mga issues, bumati ka ng Assalamualaikum, okay lang yan, wala namang problema yan. Di ba? Pero, greetings ng Pasko, babati ka ng Muslim, boba ka talaga. O boba ka talaga, isip bata ka pa. So, ito pa, mga kababayan, no, meron pa isang video dito eh. Napapakita ko sa inyo, no? So, ito po, nung kasagsagan nga po ng confidential fund nga po ni Sara Duterte, nung hindi pa po siya nagigisa, dito po nagsimula ang lahat eh. Lahat ng gulo ni Sara Duterte regarding sa confidential fund, dito po nagsimula. Kasi kung sinagot lang po sana ni Sara Duterte ng maayos, yung confidential fund niya, edi okay na sana lahat. Sana wala nang impeachment complaint na nangyayari ngayon, di ba? Tinan nyo
Nung tinatanong po si Sara Duterte, nung tinatanong si Sara Duterte about sa confidential fund niya, hindi po siya sumasagot. At ang pinaka-worst dito ito, panoorin nyo to Pag nakikinig ako kay Franz Castro, nakatingin ako kay Franz Castro, naisip ko, sabi na, sige siya, confidential funds, confidential funds. Ayos naman ang accounting, tapos, confidential funds. O, di ba mga streetways, no? Ito po yung sagot po ng isang isip bata na walang alam. Pera ng taong bayan, pondo ng taong bayan, tapos yung tinatanong ka about sa confidential fund, ang sagot mo, nye. Confidential fund, nye. Ano ka, bata? O, di ba? Kasi una mga kababayan, no? Ito yung narrative ng mga DDS, eh. Akala ko ba yung mga taong katulad nila Franz Castro, nila Raul Manuel, at saka ni Arlene Brosas, akala ko ba sila yung sinasabi ninyong kaaway ng bayan ng mga komunista? So, dito mga kababayan, no, kung sinagot lang sana ni Sara Duterte ng maayos itong regarding sa confidential fund na tinatanong nga po ni Franz Castro, di sana napahiya na itong mga komunista po na to na sinasabi ninyo. So, ang problema ngayon, di ba, ngayon, naging bida patuloy itong mga taong to dahil po sa katangahan ni Sara. Ganyan po katanga si Sara. Di ba? Si Raul Manuel nagmukhang bida. Si Arlene Brosas nagmukhang bida. Si Franz Castro, nagmukhang bida. Dahil kay Sara Duterte. Well, ganun talaga pag-isip bata at walang alam. Di ba? Basic na basic, walang alam. So yun mga ka-streetways, no? So mixing content lang po ito, no? So dyan po sa Team Replay, ano masabi nyo nga po dito sa content ngayon natin? Kayo ba nakakita na ba kayo ng isang DDS na sinabi si Sara matalino? Actually, kung meron man, napakabihira, at kung meron man, binubola lang po kayo nun. Diba? Kasi, tulad nga ng sinabi ko kanina, kung tayo, proud tayo, taas doon natin sasabihin na yung presidente natin matalino. Ngayon, yung presidente natin ngayon matalino. Pero bakit itong mga bobong mga DDS, hindi nila mabanggit na si Sara Duterte, matalino. Diba? So, yun. So, pa-comment ka po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. Diyan po sa Team Replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, hanggang sa muli po, kita na ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.